Maliwanag naman sa lahat kung sino ang traidor sa kumpanya. Dahil hindi totoong bumababa ang sales, tumataas pa ito. Pero dahil sa report na pineke ng accounting department na ipinagputos ni Mr. Lee sa kanila, nabago ito at lahat tayo ay nadoko. Isang malaking kumpanya ang BJ's Limited na pagmamay-ari ng isang nagsusolong anak. Ipinamana ito sa nag-iisang anak na si Chia Gonzalo. CEO na siya ng kumpanya nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Ngunit iilan lamang ang nakakakilala sa kanya. Karamihan ay sa pangalan lamang siya kilala, ngunit hindi sa mukha. May tumawag sa telepono. Good morning, ma'am. This is your assistant, Kathy. May meetings po today. May meeting daw po, kasama ang mga board members. Agenda po ang pababang-pababa na sales ng kumpanya. Are you going to attend, ma'am? Or do you prefer to hear the meeting through a phone call? Tanong ng assistant. Makikinig na lang muna ako, Kathy. Ayoko pang makilala nila ako. Maikling sagot naman ni Chia sa assistant. Okay, ma'am. You may enter the phone call at 9 a.m. Nagtataka si Chia ng mga oras ngayon dahil pababang-pababa ang sales. Gayong maraming products ang sold out pagdating sa sales report. Hindi kaya may anomalyang nangyayari sa kumpanya? Good morning, everyone. We are here today because of the sales decreasing for the last 2 months and still going this month. So we just want to hear from you any possible solution for this. Panimula ng isang board member. Bakit hindi pag-aralan mabuti ang lahat ng strategy? Baka kailangan na nating baguhin ito or silipin muli ang lahat ng sales report. Saad naman ang isa. Ano kayang posibleng dahilan ng pagbaba ng sales ngayon? Saad naman ng isa pang board member. Ang tanong, sino ang may kagagawan dito sa anomalyang ito? Madiin na sabi ng CEO na hindi mapigilang magbigay ng kanyang nararamdaman. Nagulat ang lahat ng nasa meeting dahil sa nakalipas na ilang buwan ay hindi man lamang nagsasalita o nagpapakita sa kanila ang bagong CEO ng kumpanya. Ngunit alam nilang anak ito nila Mr. Gonzalo. Kung susuriin nyo ang mga sales report na hawak nyo ngayon, makikitang maraming product ang sold out in just a few weeks. Then, how come mababa ang sales? Nakakapagtaka, di ba? Sarkastikong tanong ni Chia. Oo nga, CEO. Tama ang sinasabi mo. Tingnan nyo. Saad naman ng isang board member. Give me 1 week and I will hunt who is the traitor in the company. Galit na sabi ni Chia. Okay, Madam CEO. Hoping for good and fast recovery ng company. Saad ng isa pang board member. Okay, meeting dismissed. Nang araw ding iyon, nag-isip si Chia ng magandang gawin para kaagad niyang mahuli kung sino ang sumasabotahe sa kumpanya. Alam ko na. Magpapanggap akong empleyado sa kumpanya. Kinabukasan nga ay nag-disguise ang pananamit at itsura si Chia upang mag-apply bilang janitress sa sariling kumpanya. Magandang umaga. Bati niya sa babaeng nasa front desk. Yes po, ano pong appointment nila? Tanong nito. Mag-a-apply sana akong utility worker dito. Sagot naman ni Chia sa babae. Bali sa likod po ang applyan. Pasa kayo ng resume. Then, interview. Sa likod po, may makikita kayong pinto. Katok lang po kayo. Paliwanag ng nasa front desk. Salamat. Saad naman ni Chia. Natuwa naman si Chia
dahil maayos ang pagtrato sa kanya ng babae sa front desk. Pagdating sa pintuan, tok tok tok, katok ni Chia. Yes ma'am, ano po yun? Tanong naman ng lalaking guard. Mag-a-apply po ako ng utility worker. Magpapasa po ako ng resume. Akin na po ma'am. Dadalhin ko lang po sa loob para malaman po kung diretso interview na po ba kayo. Sandali lang po. Ma'am, eto po. May nag-a-apply po ng utility worker. Nasa labas po. Ito po yung resume. Habang inaabot ito sa HR. Sige kuya, papasukin mo. Sagot ng HR. Good morning po ma'am. Bati ni Chia si HR. Have a seat. Sagot ng HR. Nag-a-apply ka bilang utility worker? Aware ka naman na sa trabaho nila, 8 hours working per day at 512 ang rate dito ma'am. Paliwanag ng HR. Okay ma'am. Matipid na sagot ni Chia. Okay. Wala ka na bang tanong? Tanong naman ng HR. Wala naman po ma'am. Kailangan ko lang po ng trabaho. Sagot ni Chia. Okay. If you don't have any other questions, pwede ka nang magsimula bukas. 8 o'clock. Black rubber shoes at slacks. Bukas na lang kita bibigyan ng uniform ng pang-utility worker. Paliwanag pa ng HR. Okay po ma'am, thank you po. Sagot ni Chia. Mabilis namang nilikas ni Chia ang kumpanya sakay ng kanyang sasakyan. Pinaghandaan at pinagplanuhan ni Chia ang hakbang na kanyang gagawin. Kaya't kinabukasan, pagpasok niya, Magandang umaga po ma'am. Kuha po ako ng uniform. Pati ni Chia. Maaga ka on your first day ah. Masayang bati naman ng HR. Nagsimula na rin magtrabaho si Chia sa kumpanya. Una niyang nilinis ay ang mga opisina ng mga materyales. Good morning sir, maglilinis lang po. Saad niya sa isang board member. Sige pasok, pakiwalis mabuti ah. Paalala naman ito. Wala namang napansin na kakaiba si Chia kay Mr. Chi, kahit pagkatapos maglinis ay umalis na rin kaagad. Habang naglalakad, naririnig niyang nagchichismisan ang dalawang empleyado. Bumababa daw ang sales. Nakakapagtaka pa rin. Saad nito. Oo pare. Nako, ang may hawak ng sales natin ay ang accounting. At syempre, yung isang board member. Nakala mo, siya yung may-ari ng kumpanya. Saad nito. Nako, may anomalya nga. Ilang buwan ang ganun ang nangyayari. Sagot pa nito. Pumasok sa isip niya na lahat ng board member ay kanyang iimbestigahan, pati ang mga kasabwat nito sa mga departments ng kumpanya. Good morning! Cleaners po! Bati naman niya kay Mr. Lee. Sumenyos lamang ito na pumasok. Habang naglilinis, ay nakikinig si Chia sa usapan sa telepono. Gawan niyo ng paraan yan, para hindi masilipan ng butas. Sinasabi ko sa inyo, damay din ang department niyo. Nag-iimbestiga na ang CEO. Galit na sagot nito sa kausap. Doon pa lang sa mga narinig niya, si Mr. Lee pala ang nasa likod nito. Ngunit hindi pa niya alam kung anong department ang kasabwat nito. Kaibigang matalik ng kanyang ama si Mr. Lee, kaya't hindi niya akalain na magagawa ito noon. Sir, may ipapalinis pa po ba kayo? Tanong ni Chia kay Mr. Lee. Wala na, you may go. Sagot nito. Kinabukasan, habang wala pa sa opisina ito, ay nagkabit ng CCTV camera si Chia sa loob ng opisina nito upang mailantad na ang anomalyang ginagawa nito. Magandang umaga, maglilinis lang po. Saad niya habang nasa accounting department siya. Tumango lamang ang manager ng department kaya't nagsimula na siyang maglinis. Napansin niyang tila busy ang lahat. May inaayos na mahalagang bagay,
kaya't nagsimula siyang kolektahin ng mga basura ng mga papel sa department. Habang nasa facility area, matapos maglinis, agad niyang tiningnan isa-isa ang mga basura. Laking gulat niya nang makita na patuloy na tumataas ang kita ng kumpanya, ngunit pagdating sa sales report na ginawa nila, ay mababa na. Kaya pala, ngayon, alam ko na, mali ang pinasa nilang written report ng sales at si Mr. Lee at ang accounting department ang nasa likod nito. Galit na saad niya sa sarili. 5 araw na pumasok bilang janitress si Chia, kaya't pinagplanuhan naman niya sa mga sumunod na araw kung paanong ibubulgar ang lahat ng mga ginagawa ng mga empleyado sa kumpanya. Tinawagan ni Chia ang assistant. Hello, Kathy. Gusto kong tipunin mo lahat ng board members at lahat ng department ay walang a-absent sa araw na ito. Magpahanda ka ng simpleng food para sa lunch. At exactly 11 a.m., lahat sila nandun sa venue. Habili niya sa assistant na si Kathy. Okay, sige po ma'am. Sunday at 11 a.m. All board members and department heads. Copy ma'am. Sagot naman ni Kathy. Sa araw na iyon, naghanda ng susutin si Chia na isang black long dress. Good morning everyone! Saad ni Kathy sa mikropono. Parating na po si Madam CEO. Saad nito. Ayan. Makikilala na natin ang bagong CEO. Ilang buwan din kasi mula nang mapalitan ng dating CEO. Pero hindi pa siya nagpapakita sa opisina. Saad ng isang empleyado. Oo nga. Bakit kaya nagpatawag ng malawakang meeting ngayon? Tanong naman ng isa. Yun nga. Nakakapagtaka. May pakain pa. Baka party-party to. Natatawang saad ng isa pang empleyado. Muling nagsalita si Kathy na assistant sa mikropono. Ladies and gentlemen, let me introduce to you the CEO of RJ's Limited Company, the one and only daughter of Mr. Gonzalo, Miss Chia Gonzalo. Let's give her a warm round of applause. Masayang pagpapakilala ni Kathy kay Chia. Hello everyone. I know this is the first time you see me in the company. I'm sorry for that. Nagluluksa pa rin kasi ako. Dahil ilang buwan pa lamang naman ang lumilipas. But the situation of the company is getting worse. Kaya napapunta ako kaagad. Ayoko namang mawala. At bumagsak lang ng tuluyan ang kumpanyang pinaghirapan ng aking mga magulang. Saad pa nito. I have a big announcement today. But before that, let's eat first. Maraming pagkain. And we will resume at 12 o'clock. Come on, let's eat. I want all of you to be full. Biro pa nito. Habang sa kabilang banda, ay nag-iisip si Mr. Lee kung bakit at para saan ang party na yun. Naayos niyo na ba yung mga pinapagawa ko? Tanong ni Mr. Lee sa manager ng accounting department. Yes, sir. Napadala ko na rin po sa office niyo. Sagot naman ito. Good. At ipepresent ko na din yan agad sa board members. Masayang sagot ni Mr. Lee at uminom pa nga ng alak. Sa kabilang banda, ay pinag-uusapan naman ng mga empleyado ang CEO. Napakaganda naman ang CEO ng kumpanya. Saad ng isang lalaki. Oo nga, first time ko lang siyang nakita. At ibang ganda niya. Saad ng isa pa. Kaso, mukhang masungit at mataray. Saad naman ng isa pa. Naku kayo naman. Naghusga na agad kayo. Di pa nga natin alam kung paano siya mamalakad. Saad naman ng isa pa. At mag-aalas 12 na nga. Kaya nakahanda na ang video ng CCTV footage at pictures ng mga dati
at tunay na report ng sales na pineke ng mga traidor. Once again, our Madam CEO, Ms. Chia Gonzalo, pagsasalitang muli yung Kathy. Good afternoon, everyone. Mukhang lahat naman ay busog na. The big announcement I said earlier ay alam ko na kung sino ang nasa likod ng anomalyang nangyayari sa kumpanya. Last week, we have a meeting with all the board members. At sabi ko sa kanila, bigyan ako ng 1 linggo para alamin ang punot dulo ng problema ng kumpanya. And it turns out, na kinailangan ko pang magpanggap bilang isang janitress sa kumpanya to catch the traitor. Let me show you the CCTV footage and the pictures of all the sales report. Marami ang nagulat sa nakita. Si Mr. Lee at ang accounting department. Hindi makagalaw sa pwesto sila Mr. Lee at ang manager ng accounting department sa kahihiyan. Maliwanag naman sa lahat kung sino ang traidor sa kumpanya. Dahil hindi totoong bumababa ang sales, tumataas pa ito. Pero dahil sa report na pineke ng accounting department na ipinag-utos ni Mr. Lee sa kanila, nabago ito at lahat tayo ay naloko. Galit na saad ni Chia. Hindi yan totoo. Sinisiraan mo kung babae ka. Sigaw ni Mr. Lee kay Chia. Wala akong sinisira. Ikaw, Mr. Lee, ang walang utang na loob. Kaibigan ka ni Papa. Pagkatapos, eto lang ang isusukli mo sa kanya. Wala kang kwentang tao. Ayan na ang mga pulis. Hulihin niyo yan. Mabubulok ka sa kulungan. At gusto ko na rin i-announce sa lahat ng nasa accounting department, you may send your resignation or else makakasuhan kayo for falsification of documents. Sigaw niya sa mga ito. Marami ang humanga kay Chia dahil walang tulong ng kahit na sino at nahuli niya agad ang mga traidor sa kumpanya. Job well done, Madam CEO. Bati sa kanya ni Mr. Chi na isa ding board member. Thank you, Mr. Chi. Masayang bati ni Chia. Once again, dahil tapos na ang big announcement ko, you now enjoy the whole day and take a break, all of you. Masayang sabi niya sa lahat ng empleyado ng kumpanya. Simula noon, ay pumapasok na sa opisina si Chia upang malaman ang lahat ng nangyayari sa kumpanya. At maraming naipasok na mga bagong marketing strategy si Chia. Mas magandang naisip mong strategy, Miss Chia. Why not we try it? Saad ng isang board member. Okay, let's try the idea of the CEO. Saad ng isa pa. I assure all of you na magiging successful tayo ulit. Masayang saad ni Chia. At hindi nga nagkamali dahil mas lalang tumaas ang sales nila.